So, ayun po, meron po pala ako ditong karne ng baka, yan. Bumili po ako ng halagang 200 pesos kaninang umaga. Pagkahatid ko po kay Kuya Lito. Tapos, nilaga ko na po siya agad kanina umaga at pinalambutan. Ngayon po ay tinutuloy ko po yung pagpalambot. Pero malambot na po siya. Ang gagawin ko na lang po dyan ay lalagyan ko ng pampalasa. At syempre, lalagyan po natin ng gulay. Kaya, samahan nyo po ako. Lutuin po natin itong munti nating nilaga. Namimiss na daw po kasi ng Kuya Lito ang ganitong Yan. Kanina po, pagpapalambot ko, nilagyan ko na po siya ng luya, sibuyas, yan. Yan pa lamang po yung nailalagay ko. At saka konting asin. Yan. Pinalambot ko na po siya kanina. Nalimutan ko po pala siyang videohan. Kaya ngayon ko po itutuloy. Ngayon po natin lulutuin. Tara po, samahan niyo po ako. At yun po, habang pinapakuluan po natin siya ulit, lalagyan ko po siya ulit ng sibuyas. Pero kanina po, nilagyan ko na siya ng sibuyas. Lalagyan po natin siya ulit ng sibuyas. At maglalagay po ako ng sibot. Alam niyo po ba ito? Yung sibot na pang niluluto na. Usually na nilalagay po ito sa, sa pares. Yan. Pampabango po kasi ito. Baka hindi pa po ninyo try. Try nyo po. Mabango siya. Kahit ilang piraso lang po pagdating sa nilaga. Kasi po siya, mabango. Kumbaga, pampatanggal din sa langsa or anggot. Yan. Kasi meron po kasi yung ating nabili ay merong yung tawag nito. Ito po. Oxtail, yan. Kemerot. Yan. Pakuluan lang po natin. Hindi ko po masyadong dinamihan ng sabaw. Okay na po yan. Yan. At titignan ko po yung lasa kung okay na po siya. Nadagdagan ko lamang po ng konting asin. Yan. At dadagdag ako ng konting paminta. May paminta na po siyang buo kanina. Pero magdadagdag ako nito. Yan. Yan. Papakuluin ko lamang po siya ng papakuluin muna. Balikan ko po kayo mamaya. So, yun po. Meron po tayong gulay dito. Meron po akong maliit na pechay bagyo. Medyo lanta na po kasi kami mabaga po sa nakita. At meron po akong maliit ding repolyo. Ito lang po yung ating gulay. Para po tipid na. At dadalawahin ko lang po itong pechay bagyo. At sasamahin ko na po siya kasi sabay ko naman po silang sasalang. Diba? Mas marami pa yung gulay kaysa yung ating tawag niyan, yung karne. Kasi yung karne po, bumili lamang po ako ng halagang 200 pesos. At yung ating gulay ay 54 pesos. Dalawa na po ito. Ito na po parehas. Yan. Sabihin mo na po ang nagastos natin ngayon ay 300 pesos. Pero, okay na po yun. Kahit pa paano makakatikim din tayo ng baka. Kasi, tagal na, mula po nung hindi po kami nakakapagulam ng baka. Nakakamiss naman po. Kaya sabi ko, tikman naman natin. Minsan-minsan lang naman tayo bumili ng ulam na Saka mas mahal po kasi kung bibili ka ng luto. Ng baka, ganun. Sa, sa labas. Kaya inano ko na lang na akong magluto. Kahit ito lang lalagay kong gulay. Masarap po sana dito. Merong saging, merong mais. Kaso sabi ko, okay na to kasi ma-over budget naman na tayo. Sarap naman na po ito. Tinanggal ko lang po yung matigas ng repolyo.
bago ko po siya hinati lang. Hati-hati ng katamtaman. Hugasan ko na po ito. Ilalagay na natin. Kasi, mabilis lang po yun. Kasi napakuluan ko na po siya. Malambot na po siya kanina. Hindi ko na po napakita sa inyo yung pagpapalambot ko. Kasi, dami ko pong ginawa kanina. Kasi, dami po nating nasikaso. So, hindi ko na po napakita. Ngayon ko na lang po mapapakita. Pero yun lang naman po yung mga nilagay ko, kung ano po yung nasabi ko. Yun lang po yung ating nalagay. Yan. So, balikan po natin yung ating yung ating niluluto after po ng ilang minuto. Kasi siset ko lang po tong ating camera. So, yan, nahugasan ko na po yung ating gulay. Kanina pa kulong-kulo itong ating, yan. Ito po yung nilaga na kulang-kulang. Nilaga na tinipid na budget. Kasi wala tayong patatas, wala tayong Baguio beans, wala tayong tawag nun. Di ba po, puno tayo sa gulay yan. Masarap po kasi may maraming gulay dito. Wala tayong mais o kaya saging, yan. Pero sa susunod po, hayaan nyo, makukumpleto rin po natin ang ricado nito. Pero ito po ay pansamantala lamang po na ulam ng nagkikrave ng lasa ng baka. Yun. Yan. Lutuin ko lang po yung kulay, balikan ko po kayo mamaya. At ako magliligpit-ligpit lang po sa glikpit. So, ito na po ang ating nilagang baka na tinipid, charot. Opo, tinipid po kasi kulang po tayo sa mga panangka. Pero okay na rin naman po to at kukunin na lang po natin sa lasa. So, ano pa pong ginagawa nyo? Luto ng ating ulam. Kain tayo! Salamat po sa inyong panonood sa amin lagi at maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat po kayo lagi at God bless us all. Bye! So, ayan naman po, ay nagre-repack naman ang inyong lingkod ng mga pamuyod na paninda po namin ng Kuya Lito. Ayan, ganyan po ang aking gawain pagkatapos po ng aking mga gawain sa bahay. Bago po ako mag-edit or mag-affiliate ay nagre-repack po ako ng mga paninda ng Kuya Lito or paninda namin. Kaya, yun, sipag-sipag lang at tsaga-tsaga lang. Kasi, mas okay po to. Mas gusto ko tong nagre-repack na ganito kasi mas okay po yung kita. Kaysa po yung bibili ka ng naka-repack na. Ang po kasi, kukunti na po yung tutubuin mo. Kumbaga, tamang na lang, tamang bayad na lang sa yung pagod. Wala na yung tubo sa yung puhunan, yun. Or may tubo ka man sa puhunan, wala ka na para sa pagod mo. Kaya sabi ko kay Kuya Lito, pagtsatsagaan na lang natin na magre-repack. Kasi mas gusto ko naman tong ganito. Ewan ko po ba, ewan ko kung ako lang po, mas tuwan-tuwa po ako pag ganitong nagre-repack. Kaya kahit marami po yung nire-repack ko ay wala pong problema sa akin. Basta ang akin, inuuna ko muna yung mga importanteng gagawin. Yung paghahatid kay Kuya Lito doon sa pwesto. At pag uwi ko naman, mag-aasikaso ako ng bahay, magliligpit, maglilinis, maglalaba. Yan. Mga gagawin ko po muna yan. Para po, yung ganitong parang pahinga ko, kumikilos pa rin po yung aking kamay. Kumbaga, pahinga lang po, nakaupo, pero hindi totally may ginagawa pa rin. Kahit po nung may tindahan ako, kaya mabilis pong lumago yung tindahan ko noon kasi nagre-repack po talaga ako ng mga paninda ko. Yun po yung maibibigay kong tips sa mga gusto ring magnegosyo. Yun nga lang, kasawi ang palad po kasi sa 5'6" si Ate Vera at nagkasakit siya. Yun. Sa mga bago pong nanonood, bago po nating subscriber, meron po kasing pinagkalooban po ako ng tindahan dati ng Kuya Ka Business at Ate Ka Business.
at ng mga sponsor. Lumago po to, ang dami na namin paninda noon kasi lahat po ng pagsisikap, lahat ng ginagawa ko po. Pero syempre, nagipit ang inyong Ate Vera at lahat naman doon kinukuha sa pagtitinda namin noon. Bayarin, ganito, ganyan, lahat po doon lahat. Syempre, inaano ni Ate Vera na mauubos yung puhunan ni Ate Vera. Kaya yun, nakapangutang si Ate Vera sa 5-6. Kung po sa 5-6, meron pa po akong mga lending noon. Kasi ang alam ko, makakatulong po itong mga to para madagdagan yung aming puhunan. Doon po ako nagkamali. Kasi okay pa nung nakakapagtinda pa ako. Okay pa kasi nahuhulugan ko po siya. Pero nung nagkasakit po ako kasi paspas po kami sa gawa, lalo po ako kasi nagdidivisoria ako, doon ako namimili. Nagluluto ako ng mga merienda, ng mga ulam. Yun. Parang napasma po or na-overfatigue ang inyong lingkod. So yun, nagkasakit ako. Then, nahinto po ako sa pagtatinda. Ngayon, syempre, yung mga hulugin natin, araw-araw, may weekly, tuloy-tuloy po yun. Doon maubos lalo yung aking puhunan. Kasi yung natitirang nasa sari-sari store, yun po yung naititinda namin araw-araw kasi hindi na ako nakakapag-divisoria noon, hindi na ako nakakapagluto ng ulam. Ang binibili ko po sa divisoria noon ay wait lang, babalikan po natin yan. So, yun. Yung sari-sari store na lang po yung araw-araw namin pinagkukuhanan sa lahat. Bayarin sa lending, bayarin sa 5-6, bayarin sa bahay, bayarin sa tubig, ilaw, at pagkain po namin araw-araw. So, yun. Kumbaga, to make story short, nga sabi nga nila, na bankrupt po kami. So, yun. Yun po yung naging dahilan ng pagiging bankrupt po namin ni Kuya Lito. Pero pag yung sasabihin nilang hindi namin pinagsikapan, hindi po. Sa mga datihan pang nanonood sa amin, alam kung anong naging ko doon. At lalong-lalo na sa mga kapitbahay namin doon sa tindahan noon, alam kung ano yung naging takbo ng buhay ko doon. Alam kung ano yung naging pagsisikap, sakripisyo ko doon. Kaya, sana wag na ninyong sabihin dahil sa katamaran ko kasi hindi nyo ewan, siguro pagdating ng araw makikilala nyo ng tuluyan at lubusan si Ate Vera. Pero syempre tatanggapin ko po yun kasi opinion nyo nga po yun. Pero sa mga baguhan po at mga nagtatanong kung bakit naging ganon at alam noon na may tindahan ako, yun po yung dahilan. So, yan. Pagkatapos ko naman pong maglagay sa yan, papakita ko lang po yung ginagawa ko. Pagkatapos ko pong maglagay sa plastic, yan, ilalagay ko po ng ilalagay sa plastic, yan. Ito po, magsisild naman po tayo. Ayan po yung aking mga scotch tape. Dito ko naman po nilalagay. Para kuha na lang po tayo ng kuha. Mabilis na po ang pagsisil. Kumbaga, ang gamay na po kasi ni Ate Vera kasi noon pa nga, yun yung nasabi ko kanina sa inyo, noon pa ay mahilig na magganito si Ate Vera. Kaya yun, sanay na rin magripak-ripak. Sa susunod nga po na ang iriripak ko naman, mga paminta, pag nagkapuhunan na po ako at nakaipon po ng kaunti. Siyempre, bibili ka po ng mga ganon yung kilo-kilo talaga para mas okay at mas makakamura ka. Paminta, laurel yun. Kasi iaalok ko naman sa mga tindahan na kakilala namin. At kahit sa hindi namin kilala ay nag-aalok naman po kami. Kung kami lumalabas po ni Kuya Lito. Kaya tuwing hapon po, kunwari uuwi po si Kuya Lito ng minsan magtitinda po siya half day or hanggang 4. Magpapahinga po siya ng konti, then magpapasama po siya or lalabas po kami
yun, nag-aalok po kami sa mga tindahan. Ganun po yung gawain namin ngayon ng Kuya Lito. Pero syempre, pag naulan ay hindi kami nakakalabas at pagka masama yung pakiramdam ng inyong Ate Vera. Kasi hindi naman po sa pagkakaila na ang Ate Vera ay nagtutulak ng wheelchair yun. Kasi yun. Kaya nga, sabi ko kay Kuya Lito, kung makaipon-ipon kahit bike ay pundar po kami or sidecar na may bike. Sidecar bike ba? Para mas okay po yung pag-aalok namin sa tindahan. Kaya yun po yung aming pinag-iipunan naman ngayon para mas makalayo kami. Kasi kung wheelchair po, hindi po kami masyadong nakakalayo. Dito lang po kami sa malapit sa amin, dito sa palengke. Yun, dito lang po yung naaalok namin. Kaya yun, ang plano po namin ng Kuya Lito ay nag-iipon po kami. Kaya manood po kayo lagi sa aming YouTube channel, sa ating mga vlogs. Sana po, yun po ay malaking tulong po sa amin. Pagka umayos-ayos po yung ating revenue at makaipon-ipon po ay bibili po kami ng bike ng Kuya Lito. Para po may magamit kami sa ating pag-aalok sa mga tindahan. So, yun po. Matuloy ko po pala yung nakukwento ko kanina. Yun, tawag nun. Nagdidivisoria po ako dati. Ang binibili ko naman po doon, mga laruan na bata, pambata, mga candies, yung mga ganito pong pamuyod. Ako na rin po nagre-repack. Doon na rin po ako namimili ng mga paminta. Yun, mas mura po kasi doon. Yan. Nagdidivisoria po ako noon once a week ata, or pagka medyo maganda po yung twice a week pa nga. Kaya yun, sobrang pagod po ng inyong lingkod, nagkasakit. Kasi hindi inaasahan. Pero syempre, hindi naman natin, wala naman tayong sisisihin kasi, yun nga, sobrang naabuso naman noon ang katawan ng Ate Vera. Kasi bukod po sa nagdidivisoria ako noon, pagdating ko, mag-aasip, kasi madaling araw po ako naalis 2:00 naalis na po ako. Para bago magliwanag, nag-aayos po sila dun sa divisoria, naglalabas pa lang ng mga paninda, yung mga ay nandoon na po ako. Kasi, 6:00 po, nakaayos naman na yung mga nasa divisoria. Ang night market lang naman kasi dati po doon ay mga gulay, prutas, ganun po. Ang mga laruan ng bata, hindi naman po yun 24 hours. So yun, alam po yun ng mga nagdidivisoria lagi. Tapos syempre, umulan man at umaraw noon ay nagtitinda ang Ate Vera ninyo. May merienda po ako, mga fishball noon, mga kikiam, yun, madami tayong pamerienda noon. May ihaw-ihaw pa po ako. At bukod po doon, nagtitinda po ako ng lutong ulam. Yun, so, sa mga nakakakilala po, alam po yung naging pagod ko talaga doon. Kaya, yun, sa mga nagsasabing nagkukunwari lang ako, sakitin ako ngayon. Siguro ngayon ko po inaani yung aking katigasan ng ulo noon at sabi nga nila huwag kong abusuhin yung katawan ko. Syempre, sa kagustuhan po ng inyong lingkod na kahit sino naman po, di ba? Kagustuhan naman niyang kumita ng pera para makaahon sa kahirapan at syempre, bukod po doon ay makatulong po sa pamilya. Yun, inabuso ko po yung katawan ko, talagang halos wala na akong pahinga. Bukod po kasi doon sa paggaganon ko, mga merienda ganito, ganyan, ulam sa tanghali, mga nagpapa-order pa po ako noon ng bilao package at mga tab. Yan, alam po yan ng mga customer ko. At yun, bukod po doon 24 hours po yung aming tindahan. Ang Kuya Lito po ang bantay sa gabi. Siyempre, nakaalalay pa rin po ang inyong Ate Vera kasi alam naman ninyo ang kalagayan ng Kuya Lito. Pag may yung mga nasa taas na mga ay syempre babangon pa rin ang Ate Vera ninyo. Mahaba na po kasi ang tulog ko noon. Mahaba na yung 2 oras na tulog ko talaga na diretso. Kaya yun, hindi inaasahan. Siningil po agad lang ng katawan. Kaya yun, naging sakitin.
Sa bagay po, bata pa ako, sakitin na po talaga ako. Yan, alam ng pamilya ko yan. Kaya nung una nga, ayaw nila akong lumayo sa amin kasi sobrang sakitin ko nung bata ako. Wala po. Kailangan po Yun po ang story ng tindahan dati ni Ate Vera sa mga nagtatanong po. Kasi may mga nakikurious po, nababasa daw nila, Ate Vera dati pala may tindahan ka, ganyan, gayaan. Tapos yung, hindi ko alam kung yun pa rin yung ano ko sa Facebook, yung profile picture ko, yung nasa tindahan po kami. Yun. Kaya marami pong nagtatanong, Ate Vera, may tindahan po pala kayo dati, anong nangyari, ganito, ganyan. So, yun po yung aking story ng, ng tindahan namin ng Kuya Lito. Ginawan ko lang po ng video to, yung pag nagkwento lang po ako sa inyo ng about sa tindahan namin dati kasi maraming mga bago na subscriber. Bago po tayong manonood. Yung mga hindi na subaybayan yung buhay namin sa Ka-Business Official, yun. Mga nagtatanong po sila kung anong nangyari, kung bakit nagkaganon. So, yun. Ito po yung naging story ng aming tindahan. At bukod po doon kasi, syempre wala na po kaming oras ni Kuya Lito sa bawat isa. Yun, lagi po kaming nag-aaway noon kasi bukod sa sobrang pagod ko na, di ba po may pagka-nonchalant si Kuya Lito, minsan may pagka-makulit. Yan, hindi ko na siya naiintindihan sa lahat ng bagay. Kahit biro niya ay parang mainit na yung ulo ko. Siyempre, pagod, puyat, sobrang stress na sa ginagawang pagtitinda. Yun po yung naging yun po yung siguro yung naging isang malas pa or naging pangit sa aming tindahan noon. Kaya sabi nga namin ni Kuya Lito, pag sakali makaipon kami at makapagtindahan ulit ay limited na rin. Hindi na tulad ng dati. Although nandoon nagagawin ko yung mga ginagawa ko dati, pero papakiramdaman ko na yung katawan ko kung hanggang saan yung kaya ng inyong Ate Vera. Pero sana, andyan pa kayo pag dumating yung araw na yun kasi sa panahon ngayon sobrang hirap mag-ipon, lalo na pagka konti lang ang ganitong pinagkakakitaan. Pero syempre, thank God pa rin kasi may pinagkakakitaan kami ng Kuya Lito. At nagsisikap naman po ang inyong Kuya Lito na magtiyaga at magtinda doon sa palengke. Kaya ito, ginagawa naman po ng inyong Ate Vera ang kanyang bahagi para makatulong pa rin kasi noon na ayaw kong pagtindahin si Kuya Lito. Totoo po yun. Kasi syempre, naawa rin ako sa kalagayan niya, nag-aalala rin. Pero sabi naman niya, magtiwala ako. Siyempre, doon naman yung pagtitiwala natin sa kanya. Pero alam naman ninyo, hindi naman lihid sa kaalaman ninyo na ganun nga yung sitwasyon ng Kuya Lito. Noon na, parang ayoko. Pero siyempre, tiwala at nagsisikap naman yung tao, si Kuya Lito. Kaya, ayan, sinuportahan po natin at ako ang namimili, ako ang nagre-repack, ako ang nag-aayos, at hinahatid sundo po natin si Kuya Lito. Pero minsan po, hindi na po siya nagpapasundo. Pagka kunwari uuwi siya na yung nagliligpit, siya na yung tutulungan na lang siya ng tricycle driver, yun, na magkarga. Minsan, nung nakarang araw po, nagulat ako, andyan na siya agad, maaga po siya umuwi. Kasi minsan i-chat ako, uwi na ako, halika na, ganun po. O kaya, pupuntahan ko po siya doon para tulungan sa pagtitinda at the same time, bago umuwi ay matulungan din sa pagliligpit. So yun, pero minsan pag alam niyang wala pa tayong pahinga, tulad po nito, pagkagaling ko dun sa kanya kanina, naghatid, bibisa ko lang ako ng damit, naglinis na ako ng bahay, tapos, yan, nagugas ng mga kung ano-ano dyan, mga abo-abubot. Tapos, nagwalis, nagmap, naglaba, mamaya, tapos ito. Tapos, mamaya magluluto naman ako bago natin puntahan ng Kuya Lito. So, ganun po ang gawain ng Ate Vera ninyo. Mamaya naman, mag-i-edit, mag-affiliate. Yun.
Ganon katamad si Ate Vera. Tsaka si Kuya Lito. So yun, siguro hanggang dito na lamang po muna ang ating vlogs at na-share ko lang kasi ang daming nagpi-PM sa akin. Ay Ate Vera, nalaman ko may tindahan pala kayo dati. So yun, may mga concern, may mga nagtatanong kung bakit. Yun. Pagkatapos naman, ay shit, mamaya po pala ako magpaalam para matrack nyo kung bakit ako nakapagtrabaho at kay Kuya Lito. So, yun nga. Unang-una po pala, ang gulo ng kwento ko, sorry Unang-una po pala, pumunta po kami dito sa Caloocan kasi humingi po kami ng tulong kila ate at kuya ka-business. So, yun, napagkalugan kami ng tindahan. Yun nga po yung aking sinasabi kanina. Then, after po nung nabangka po ang inyong Ate Vera, hinatid po namin yung mga gamit ko sa Tarlac, gamit ko sa tindahan, lahat po ng gamit ko kasi hindi naman po sa pagyayabang, nakapagpundar naman po ako ng mga gamit para sa tindahan at para sa mga pagtitinda ko noon ng mga ulam, ng mga burger, yun, may burger pa ako noon, ng mga shake. Marami akong naipundar din sa awa ng Diyos at kumbaga yun yung naging natirang ipon ko Tapos mayroong regalo sa akin noon na freezer sila ate kuya ka-business. Yun yung inuwi ko po sa Tarlac. Then after po noon, bumalik po kami kila ate at kuya ka-business. Yun po yung nagtrabaho naman po ako bilang kasambahay kila ate ka-business. So yun, umabot naman po ako ng 1 taon na higit na naging kasambahay nila ate. Lagi po ako nagkakasakit kasi lagi akong absent. Kumbaga, minsan, hindi ako nakakapag-chat kila ate. Minsan naman, pag nag-chat ako, hindi naman nababasa nila ate agad kasi busy sila. So yun, ito po muling nagkasakit ako ng kulang-kulang 2 buwan. Nagsabi muna ako na anuhin ko muna yung katawan ko kasi nakakahiya na lagi na lang akong absent. Yun, lagi na lang akong wala. Siyempre, hindi naman sa lagi silang umaalis Ang inaasahan nila, nandun ako, may gumagawa, may nagluto, may nagligpit. Pagdating nila, wala ako. Siyempre, ano naman yun, kumbaga inaasahan nila na may tao doon, na may kasama. Yung mga, sila Papa Din, sila Boss Dave, or si Ate Budang, inaasahan nila na may kasama. Lagi po akong wala kasi nga naging sakitin ako. So yun, nagsabi ako na anuhin ko muna yung sarili ko. Kasi nakakahiya din. Lalong-lalo na sa part ko, nakakahiya din na, oo, full support sila sa amin na magsabi lang kung wala ng panggastos. Pag may sakit ako, ganun po sila. Magsabi lang kung wala ng panggastos. Pupunta doon, babali, or whatever. Naisip ko, parang sobrang, paulit-ulit na lang kasi ganun nga, sobrang sakitin ako. At kahit hindi po maniwala ang lahat, sobrang nahihiya po kasi ako sa ganun. Kasi yun nga, yung sabi ko kanina, inaasahan nila na ando ng Ate Vera, tapos biglang wala. So yun, nagsabi muna ako na anuhin ko muna yung sarili ko. At nag-okay naman si Kuya ka-business. Nagsabi naman, nasa vlog po yun ni Kuya ka-business. At yun, so ngayon, ito po yung aming gawain ni Kuya Lito. Yun. At sana sa mga huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano, bakit ako umalis doon at kung ano, wala. Okay po kami at nagkikita-kita po kami minsan sa church. Hindi lang po kami nakakapunta sa bahay talaga nila. Kasi nga po ay kung alam naman ninyo na lagi silang busy. Kung yung alam namin na oras na andun sila, kami naman po yung busy. Or alam naman ninyo yung gawain ko araw-araw. Yan, ipapakita ko naman sa vlog minsan. At sana wala nang mga issue. Sana happy na lang po tayo lagi. Yun, minsan nagkikita-kita po kami si Kuya po sa church, yung mga kagwangs, mga EMS. Yun, nung nakaraang araw po ay nagkita kami nung bumili kami ng mesa at tayong Kuya Lito ay nakasakay namin sa jeep si Ate Wengay at saka si Ate
si Ding, yun. Magkukwentuhan po kami doon. Okay po, okay naman. Di naman kami, kumbaga, yung may issue. Wala po. Kumbaga, ganun lang yung nangyari talaga. At sana po, wag na sanang mapahaba tong ganitong mga issue. At maging happy na lang po tayo para sa kanila. Happy naman po tayo lagi sa kanila, sa mga natatanggap nilang tagumpay at sa mga itutulong pa nila sa ibang mga beneficiary nila ay masaya po tayo. At sana po maging masaya na rin po kayo kung ano man po yung nangyayari sa amin ngayon. Sana po, inihiling ko rin na sana pa-support po lagi ng aming mga vlogs. Pagtsagaan nyo po sana yung aming mga content. Yun. Sana wag po kayong magsawa sa amin. So siguro hanggang dito na lamang po at idudugtong ko na lang po siguro sa bandang unahan yung aking pagluluto kanina ng ulam. Nagluto na po kasi ako kasi habang nandito ako, nagluluto naman po ako. So yun, kailangan multiple pa rin. So yun po yung ating vlog for today's video. Sana po panoorin nyo, pa-share nyo po, paki-share nyo, at pa-like. At kung napanood nyo po hanggang dito sa dulo ng ating video ay paki-comment po kung taga saan kayo at kung anong ginagawa nyo ngayon. Bukod po doon at kung anong mga business pa or ano pong magandang negosyo ang may re-recommend ninyo kay Ate Vera at kay Kuya Lito na hindi naman ganun kalakihan ang puhunan kasi hindi naman po sa limit sa inyong kaalaman na syempre pinapaikot lang po natin ang ating mga puhunan. Kumbaga nakikita nyo po na maraming paninda doon kay Kuya Lito. Ito po ay ano po yun, pinapaikot ko lang talaga. Kumbaga araw-araw kumukuha ako ng kumbaga isang item, i-repack ko yun. Tapos yung mga sponge, kumukuha lang po ako ng tig-isang dosena, mga basahan, gano'n. Yung, kumbaga, tamang ano lang po, para marami lang po pagpilian ng tao. Kasi, nung una po, basahan lang po talaga ang paninda ng Kuya Lito. Sabi ko sa kanya, napag-usapan namin, kumbaga, ang dami po kasing nagsasuggest na kahit yung may-ari po ng lupa doon, yung nagpapaupa, kahit magdagdag ka ng, kasi nakita, basahan niya lang yung, tinda noon ng Kuya Lito. Kahit magdagdag ka ng paninda mo, sabi po niya kay Kuya Lito. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung opportunity na yun, kahit ikaw-konti, at least maraming pagpipilian yung bibili kay Kuya Lito. Kasi hindi naman araw-araw okay yung tinda ng basahan, hindi naman araw-araw okay yung tinda ng pamuyod. Kumbaga, marami po mapagpipilian. Meron po kasi kaming paninda na mga pamuyod, mga Rio, pamuyod, ganyan. Tapos, may mga sponge po kami na ilang piraso, yung foam na panglinis ng sasakyan, mga basahan po na panlinis din ng sasakyan, basahan po na pamunas ng kamay yung nilalagay po sa rep. Yan, kumukuha po ako minsan 5 piraso hanggang 10 para lang may mapagpilian yung ating mga customer. Yung mga yan lang po yung ating paninda. Meron din po akong panghinunuli, yung ganito, cotton buds, yung ganyan. At yun, iba-ibang klase po. Pero kumukuha po ako ng tig-ilang piraso lang. Para naman, ang marami ko lang po na nabibili, isang pack ng isang pack. Itong mga Rio po, ito po na-repack na po ito. Meron pa po dito. Ito po yung nire-repack ko na agad kasi bukod po sa matagal po kasi i-repack to. Ayan. So, yun lang po ang aking story for today's video. May-share ko lamang po yung aming naging buhay, naging journey dito at noong may tindahan po kami. Yun, pa-share po ng ating vlog. At hindi ko po alam kung mamaya po kami makakapag-live or sa isang araw po. Pasensya na po kayo at minsan po kasi mahina po ang ating net. Nakakaya naman po at laging namamatay or nag-loading ang ating net. Kasi data lang po yung gamit ng inyong lingkod. Yun. Kaya hindi po tayo makapag-live ng ayos. Kasi wala pa naman po kaming nag-iipon pa para makapag ng wifi. So yun po. Hanggang dito na lang. Ito, papakita ko naman po pala yung aking mga naripack. Yan. Ito po, pamuyod. Tigli-5 lang po lahat yan. Pare-parehas yun.
Ito po Rio. Ito rin Rio na to. Maripak ko na rin po to. Yan. So, tapos na naman po tayo sa ating gawain. Pagkaligpit ko po neto, i-edit ko naman po itong ating vlogs. Nakapagluto naman na po tayo. Yan, sinabay ko na habang nagre-repack po tayo. So, ganun lang po yung kailangan time management. Sipag-sipag lang. Para sa mga nahihirapan po dyan, katulad ko, sipag-sipag lang at is lang po tayo. Hindi naman po araw-araw nandito tayo sa ilalim at kakaawaan pa po tayo ng Ama. Basta po pray lang tayo, kapit lang tayo at tiwala lang tayo sa Ama na hindi habang buhay nandito tayo. So yun, maraming salamat po at salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo lagi at God bless us all po. Bye!